Nakita mo na ba? Sandali lang, di na. Kasi alam ko dito tayo lumiko kanina eh. Sandali, hinahanap lang ako. Kalye 13. Kanina pa tayo pabalik-balik sa lugar na to ah. Ewan ko ba ba't ako nagtsatsaga sa'yo? Direksyon lang, di pa malaman. Sam. Sino yan? Sam, alis na lang tayo dito. Bakit? Sam, alis na tayo dito, dali. Bagal mo, bilis mo! Oh. Diba? Sabay. Sige, thank you! Alam mo si James mo lang naman yung may danger na hindi mag-march, no? Pero, Abby, pagka magkasakit ako, ikaw nurse ko. Alam mo, Roxy, dahil sa sinabi mong yan, parang ayaw na kitang imbitahan. Di ba? Teka. Malis na muna tayo. Meron akong alam na place sa may Alabang. Ibang klase ang banda. Hayop. Imbitahan saan? As if naman meron kayong gimmick dalawa na interesting, no? Naku, teka, ladies na daw, huwag tayo magpikunan, di bagay sa suot natin. Maganda tayo today. Roxy, mamatay ka sa inggit. Ay, nako. Ano ba? Mamaya na natin pag-usapan yung kasal-kasal na yan. Umalis muna tayo. Teka. Sherry, totoo nga, magiging Mrs. James Ramos ka na? Yep. Kasi naman, mahal na mahal ko kasi itong mokong na to eh. Kaya bakit pa namin patatagalin, di ba? And of course, Abby, ikaw ang maid of honor. Ay, talaga? Ano, Rox? Okay bang choice ko si Abby? Sorry ha, next time ka na lang pag kinasal ka ulit. Ching! Sherry, congratulations at ikaw na ko, James, ang kung nolokohin si Sherry, ah. Tama. Hindi baka ako pa loko nito. Sila. Congratulations na. Congratulations sa inyong dalawa. Magpakarami kayo. Lasingin niyo ako. Ngayon, pwede ba umalis na tayo kasi ito yung nalalamunan ko. Guys, kayo na lang siguro. Meron pa akong lalakarin. Ano bakit? You wanna go somewhere else? Hindi kasi last week bumaba na yung court order. Sabi ng first family ni Daddy, pinapayagan na akong bigyan ng manong doon sa nila, properties nila. Finally, napilitan silang i-acknowledge ka na anak ka ng daddy mo. Yun na nga. Or your rights at least, di ba? Ano bang problema doon? May diploma ka na. Mayaman ka pa. Hindi naman ako katulad mo, Troy. Anyway guys, wala na akong time mamayang hapon dahil yun nga, makikipag-meeting ako doon sa katiwala ng property na binigay sa akin. Kaya, kita-kita na lang tayo. Eh kung hindi ka sasama, Adam, hindi na ako sasama. Han, gusto mo punta na tayo sa bahay. Hihintay tayo ni nanay doon. Sure, Han, whatever you say. Paano? Go ahead. Hindi mo na ba talagang hukuspong yan? Tama, pagpapalit mo si Abby sa kung sino mang katiwala. Hindi. Kailangan ko talagang asikasuhin yung gagawin ko. Kaya, ayun, tawagan na lang kita. Pero pagka may time, sama kayo doon para makita niyo yung lugar. Sige, sabi mo Pwede. yan, ha? Okay. Ingat ha. Bye! Yung invitation ko ha. Okay ka lang, Abby? Ganda. Wow! Okay, lugar mo to ah. Pinasok ka, Adam? Ito na yun? Dito ka natitira? Roy, Manong Ben? Anong lugar na ba to? Nasa Cavite na ba tayo? Kalye 13. Adam,
Parang wala yatang people dito. Hello? Anong Ben? Adam, ano bang balak mo dito sa Manong mo? Ito. Isip ko mas bagay dito coffee shop. Kasi merong resort dito mga 10 kilometers from here. So naisip ko, pag may mga travelers, hindi dito sila magmimerienda. Diba? Panalo. Sure. Ben, ano ba kayo ang lugar na ito? Manong Ben, dyan pala kayo. Pakibukas naman mo yung loob ng bahay. Pakikita ko lang sa mga kaibigan ko. Manong Ben, ba't madilim dito? Dito na kasi ang mga ilaw dito. Ano sinabi mo sa akin? Parang napalitan natin eh. Manong, hindi ba kayo nahihirapan maglinis dito kapag gabi? Hindi ako nagpapaabot ng gabi dito. Masamang maglinis ng gabi, hindi ba? Malas daw. Umuwi na kaya tayo? Anong Ben, pag binuksan na natin yung coffee shop dito, lahat ng malas na sinasabi nyo, mawawala na yan. Puro swerte na papasok. Pati yung tinatanggap niyo sa akin, matataasan ko pa. Adam! Hindi ata babago ito na pan-display din sa coffee shop mo? Saan mo nakuha yan? Hindi lang yan. Manong Ben, yung boses nyo. Naintindihan ko, hindi natin yung gamit dito para makaibigan ko yan. Pasensya na, Iho. Iha, pasensya na. Bitiwan mo na yan. Eh, di bitiwan. Ano lang pala. Hello? Natapakan kita, di ba? James! Natapakan ko, di ba? Ha? Siguro. Adam, did you hear me? I said I want to go now. Ano ba? Mamadali ka umalis. Marami pa kasi akong asikasuhin, saka ipa-follow up ko pa yung hinihiram ko sa bangko para sa... I can help. May ipon naman ako eh. Makakadagdag yun. Bakit ka naman tutulong sa negosyong alam mo namang hindi kikita? Did I say that? Wala akong naalalang sinabi kong ganyan. Well, you weren't exactly excited about the whole thing either. Okay. Sige. I don't like the place. It gives me the creeps. And I don't think it's a good investment. Abby, that piece of land is all I have. O baka naman nakakalimutan mo na kaya lang nakagraduate ang boyfriend mo dahil lang sa limos ng mga scholarship sa mga mayamang pamilyang tulad niyo. Alam mo, that's so unfair eh. Magsa-self-pity ka na naman ba at my expense? Alam mo, sige, kung gusto mo, go ahead. Spend good money. Good luck. Salamat. Di bale, huwag ka mag-alala, hindi naman ako mabibigo eh. Dahil ang mga anak sa labas na kagaya ko, hindi dapat nabibigo. Adam. Sa inyo po ba ito? Patabi ko lang po.
Pasok ka. Para sa'yo, hindi imported yan, ha? Wala pa kasi yayabang yung boyfriend mo, eh. Sige na. Don't say anything na, okay? Thank you. At thank you na rin kay James. Alam mo, kaya lang gusto ko sa'yo. Napaka-understanding mo. Konting bagay lang, masaya ka na. Kaya nga ba, hindi ako titigil hindi ako natatanggap sa pamilya niya. Magaling ka naman ko to eh. You think so? I know so. Bastahan. Tamaan pa ng kidat lahat ng ex mo. Ba't naman pati ex ko? Wala na yun. Ano, ba't na tayo? Promise me one thing first. Ano yun? Na kung naunahan ako niya siya maging bride, mauunahan ko naman si Roxy. Ayun na mapapangako sa'yo, hindi ka tatandan talaga. Well, isn't that nice? Ano ba yan? Wala naman. Nag-text lang sa akin kasi si Abby eh. May sinishare siya sa akin. It's nothing. Gusto mo basahin? Basahin mo. Hindi na. Hindi ako interesado dyan. Ingay. Roxy. Adam really loves me. We danced the whole day. Just said keep that damn message to yourself, please. Sorry. Babe, ipahabol pa. P.S. Kita-kits tayo sa opening ng bar ni Adam. Ano ka ba naman? Anong part ng please shut up? Don't you understand? Well, Troy, you know what? I don't deserve that. You can go to hell, you know? Go to hell. Adam, sa lahat naman yata ng blessing, ito lang ata ang gabi. Eh kasi naman, early evening lang available si Father Reyes. Eh akong pumili sa kanya kasi siya talaga nagbinyag pa sa akin. Anyway, cookies muna tayo. Secret recipe yan ni Tita. Tikman mo. Sarap. Sarap pa. Sarap. Alam nyo, ngayon lang libre yan. Bukas may bayad nga, kasama ka pa yan. Magbayad ba? Ito naman, sisingilin mo pa kami. Eh kung bigyan mo kaya kami ni James ng panggasolina pabalik sa sibilisasyon. Ito talaga, magtitinda lang ng kapeng, layo-layo pa ng outlet. Ito naman, parang naman hindi kaibigan, no? Ito naman, no? Husband to be ko masyado naman. Masyado ka naman sensitive, eh. Mas affected ka pa sa may-ari. Teka nga, di ba yan? Anong oras na wala pa rin si Father? Matutuloy pa ba itong blessing na to? Saan naman yung makeup ko? Tapos ang ganda-ganda pa ng forma ko. O, tingnan mo naman yan. Tapos hindi na matutuloy. Sayang nga. Cookies ka lang, hindi mo eh. Sa akin, Abby, hindi mo papatikim cookie mo. Nakakainis naman tong place na to. Lapit-lapit sa Manila, wala namang signal. Hindi na darating ang hinihintay ninyo. Hindi na mababasbasan ang lugar na ito. Manong Ben, anong ibig niyo sabihin? Pasensya na, sir. Aalis na ako. Manong Ben, sandali lang. Manong Ben. Pasensya na. Manong Ben, ano yun? Sir, umalis na tayo dito. Pero sandali, Manong, baka ito yung parang pinatawag ni Abby eh. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Baka madamay pa tayo. Hindi ako. Wala akong kinalaman dyan.
Bakit alam niyo hindi siya darating? Bakit? Hindi ako! Sila! Hindi ako! Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Iwan mo na ang gusaling yun. Pabayaan mo na yun. Iwan mo na sila. Eh, anong sila? Wala naman ibang tao dito. Tayo lang. Bakit interesado ka doon sa lugar ko? Kaya tinatakot mo ako, ha? Eh, kung di ko ba alam, dati kang kriminal, di ba? Huwag bumatay sa kanya! Ako! Ikaw! Hindi! Hindi ako pumatay! Iwan mo sila! Iwan mo sila! Sir Adam, maawa ka na sa mister ko. Wala siyang kasalanan. Nagbago na siya. Hindi siya ang pumatay, sir. Maawa ka na. Ma'am, pasensya na ho kayo. Buti pa sa korte nyo na lang patunayan kung wala talagang kasalanan ang asawa niya. Sir, maawa na kayo, sir. Wala, tama na. Hindi kanya pakikinggan. Pabayaan mo na. Magsisisi siya sa huli. Kapag inusig na siya ng mga kaluluwa ng mga pulista. Pulista? Idadamay ka nila, Adam. Hindi pa sila natatahimik. Basta yan, nasasiraan lang Adam, matagal na sila sa... Dali niyo na, sige na. Naghihintay sila na maglilipot ka sa Maawa na kanila. kayo sa kanya. Pero pag nakyawan ka, mapapahamak ka. Kaya pabayaan mo sila. Hindi! Parang tuwag ka sa kanila. Pakakadahin na ka rin. Kita mo yung bantay mo? Ang luwag na ng turnilyo. Buti ngayon palang agapan na natin bago isa sa atin masaktan pa niyan. Mga wala kayong kasininutil. Tuloy na dagdagan ang mga kasalanan ninyo. Pati isang padre na walang kamalay-malay ay dinamay ninyo. Hindi ko hawak ang puso ng mga kasama ko. Mahabang panahon na sila nagturusa. Paano hindi siya mapupunta sa mga katulad mo? Hanghal! Bobo! Eh, sa sinabi mong yan, mananatili ka pa sa impyerno ng 1,000 taon pa. Hindi ako papasok doon ang hindi kita kasama. Napakawalang hiya mo. Kapag tanga na alisin ka, hindi ka marunong kumilala ng iyong Panginoon. Ito ang iyo! Simatala ang Panginoon! Hindi ikaw! Palayain mo na kami! Tapos na ang paglilingkod namin sa'yo! Kailanman hindi natatapos ang gawain ng mga pulisa. Tuloy-tuloy ang trabaho. Dapat itayo ang simbahan na yan. Eh, yan ang sabi ko. Hindi mo ba nakikita? Wala na kami mga tawang lupa! Hindi na kami makagagawa! Ang katawan na aagnas. Ngunit ang kaluluwa, hindi. Kaya humanap kayo ng panibagong katawan at ipagpatuloy ninyo ang gawain. Kailangan matapos sa simbahan na yan. Kaya yan ay ihahandog natin sa kalangitan. Palayain mo na kami! Honey, matagal na natin pinlano tong outing na to. Anong susubukan mo humabol? Di ba ang usapan natin, darating ka? Adam naman, for heaven's sake. Bigyan mo naman ng day off yung sarili mo. I know, okay? I know. Pero Adam, mag-relax ka naman. Pag nagkasakit ka, di lalong... Hello? Adam? Hello? Ano, hindi makakasama si Adam sa Batangas? He's busy. Again? Busy kahit birthday mo? Troy, I don't think he even remembers. Ayaw mo. Kung sakaling ang nakalimutan niya, papaalala ko sa kanya pag nagkita kami. Huwag na, Troy. Don't. Ayoko na makadagdag pa sa problema niya. Napakaliit nito. Para palaking pa namin. Oh, come on, what are you talking about? You're special. Hindi niya ba nakikita yon? You know, no one should neglect you like this. Hindi niya ba alam na nag-iisa ka dito? Wala parents mo? That he should be here for you. Abby, I'm here for you. Abby, happy birthday! Roxy! Roxy! Roxy, yung nakita mo kanina, wala yun. Comfort na ako ni Troy kasi si Adam hindi siya makakasama sa atin.
Abby, don't play naive with me. Alam mo, kung di mo alam, matagal na may gusto sa'yo yung boyfriend ko na yan. Come on, Rox, you're overreacting. Pwede ba makinig ka lang kay Abby? Troy, can you just shut up? Abby, you're my best friend, girl. Montessori days pa lang natin, close na talaga tayo. Roxy, makinig ka naman sa paniwanag ko. You know what? Can you listen to me? Ikaw lang nakakasagay sa ugali ko. Not my parents, not even my sisters. Ikaw lang talaga. Kaya kung gusto ka ni Troy, I'll just let him go and get you. Roxy? Alam mo, Abby, hindi tayo mag-aaway dahil lang sa isang lalaki. He's not even worth it. But I don't like Troy. He's all yours. Si Adam talagang nasa puso ko. Ayoko na rin sa kanya eh. Paano yan, Troy? Tinapon na kita, pero wala namang gustong sumala sa'yo. Kawawa naman yung feeling crush ng bayan. You cannot do this to me, Roxy. Do what? You did it to yourself. Abby, kung sinabi mo bang ayaw mo sa akin, nagbibiro ka lang? I'm sorry, Troy. No! Look, umalis ka na, okay? Ayoko naman sumisigaw dito. No. Okay? Do not. Be sorry for me. Nakikita niyo. Nakikita niyo. Troy, tinatakot mo ba kami? Don't do anything stupid! Pagsisisihan mo rin yan! Okay lang yan. Best friends pa rin. Excuse na, ma'am. Adam, pilaw to daw yung customer. Kape lang yun, di ba? Oo. Ano yung receipt mo? Adam, okay lang ba sa'yo mamasukan ako dito ng part-time? Hindi ba parang nakakaya sa'yo, susunod mo pa Best ako? friend naman. Wala tayong ganyanan. Alam kong bago pa lang tong coffee shop, kaya wala pang tao. Pero kaya nga ikaw ang kinuha ko dahil alam kong di mo ako tatagayin, di ba? Pare, kasi kailangan ko lang pandagdag sa kasal namin ni Sherry. Alam mo naman, kahit libre, di ba? Parang naiintindihan ko, walang problema doon. Buti pa, bigay mo na to doon sa Ali, baka umalis pa yan. Isa na nga lang yan, baka takasan pa tayo. Sige. Tama na yung drama, pare. Ma'am, ito na po yung pipila. Thank you, ma'am. May reklamo ka sa binayad ko? Adam, Oh, Ako meron. Malamig ang kape mo. Isoli mo ang binayad ko. isting buhay naman to. O ikaw, ano binubulang-bulang mo dyan, ha? Itong tao mo, binigyan ako ng perang peke. Ito yung binayad mo sa akin eh. Eh kaya nga binigay ko sa yan para palitan mo ng genuine. Eh, miss, malinis naman kami nagne-negosyo lang dito eh. Palitan mo yan. Kung hindi pa sasabugin ko ang ulo ng waiter mo. Sige, sige, sandali. Relax na kayo, miss. James. Hoy! Pera lang uhuguti mo dyan, ha? Huwag kang loloko-loko dyan. Saan ka galing? Anong ginagawa mo dyan? Saan ka dumaan? Huwag ka lalapit. Uunahan ko ang alaga mong maligno. Huwag kang lalapit! Ano ka? Ano ka?
Sherry? Tuloy ka. Wag na. Sandali lang naman ako eh. Dito na lang ako. Sherry, hindi mo alam kung gaano ako kinukonsensya nung nangyari kay James. Nangyari? Walang nangyari kay James. Wala na. Tinapos na nitong lintik na tindahan mo ang dapat sana mangyayari pa sa aming dalawa ni James. Namatay siya dahil sa pagtulong sa'yo. Samantalang ang dami-dami pa naming mga pangarap. Naiintindihan mo ba yun? Kung tutuusin nga, si James ang lumapit talaga sa akin para tulungan siya na kapaganda kayo sa kasal niyo. Huwag mo ang ibalik sa akin ang sisi! Hindi ko naman binabalik I hate you! I hate this place! Malasit ka pa sana! Sherry! Troy, we need to set rules here. We need to regulate. Para alam ko, kailangan natin ng customers. Pero dapat alam nila kung ano yung pwede din sa bar na to at hindi pwede. Come on! The customer is always right. Trabaho lang natin, bigyan sila ng buhay. Wala tayong responsibility. And we've done our part. Pare, may mga minor de edad kang pinapapasok dito, pare. Ano lang pala ng susoyan? Tulad kanina sa banyo, dahil ko nakita ang pin. Pinapos ko na lang, di ba bawal yun? Problema na nila yun. Pare, other substance is going to immutable. That's not my idea of this time, pare. Well, it is for me. Ano problema mo? Enjoy! Pare, dapat turuan natin tumato eh. Ano, ganyan na lang yan? Ganyan na lang yan, pare? Let them be! Enjoy! Iba pa! Enjoy! I want out, Troy! Ah! I want out! Oh, sige! Mamaya na tayo mag-usap! Kung kanya, mamaya na! Bibiro ka ba? Talagang nasisiraan ka na ng ulo? Hindi. Malaking perang pinasok ko dito, Siguro naman, may say na ako sa pagdidesisyon kung kailan tayo magbubukas o magsasara. And I say, tonight we open, and that's that. Ipa-exercise natin ang lugar. Ha? Let's compromise. Troy, nakukuha ko yung point mo. Malulugit ang bar pag hindi tayo nagbukas. I don't question that, pero tingin mo sa dami ng mga nangyari dito, yung kay James, yung mga nakikita ni Adam. Ano mga nakikita ni Adam? Mga multo? Come on, Abby, we are three very well-educated people here. Naniniwala pa kayo sa multo? Isang gabi lang, Troy, mas malaki mawawala. Kalokohan. Troy, please. Abi, hindi mo naman kailangan makiusap kay Troy dahil kahit ano pa sabihin mo, ako pa rin ang may-ari nitong bar na to. Kasoso na kita. Kaya tayong dalawang may-ari.
Okay? Tsaka, alam mo, sa tingin ko, mas matino ang takbo ng utak ko ngayon kaysa sa'yo. Masyado ka kasing na-depress sa pagkalugi ng coffee shop mo, kaya ka nagkakaganyan. Pero, sige, Abby, hayaan mo para sa'yo. Maghahanap ako ng mga taong marunong mag-perform ng exorcism na yan para matahimik na kayong lahat. Troy, thanks. May utang ako sa'yo. Laya naman, malakas ka naman sa akin Handa na ba kayo? 1, 2, 3, lundag! Mga ligaw na kaluluwa, lumayas kayo. Mga ligaw na kaluluwa, lumayas kayo. Mga ligaw na kaluluwa, lumayas kayo. Ngayon, wala na sila. $4,000, 4,500, 5,000. Salamat. Sigurado na kayo wala ng kaluluwang malignong mga impaktong gumagala-gala dyan sa tabi. Sigurado ako na ang bahay na to ay malinis na. Pwede na kayong tumira dito kung gugustuhin nyo. Paano magpapaalam na kami dahil marami pa kami bahay na dapat tulungan. Sige, salamat na. Salamat. Ayan, alis na. Tangay, 5,000. Malinaw. Ano? Masaya na kayo? Kontento na kayo sa pag-ugayway niyo ng panyo niyo, paghawak niyo ng mga itlog, yung pagtatatalon-talon niyo. Sigurado ko bang spirit bastos yung mga Parang pinapalabas mo na ako pang manluloko Ikaw kaya maghanap ng ibang mga exercise sa lugar na to? Hindi, parang mas maganda. Maghanap ka na lang ng feng shui expert, ha? Troy, we get your point, okay? Alis na ako. Abi. Alam mo, naiintindihan ko naman lahat yan Pero, etong si Adam bang nakakaintindi ng pinagsasabi niyang may multo dito, isang napakalaking kalokohan. Ngayon, Troy, kung inaakala mong matatakot mo ako para bitawan ko ang parting inambag ko dito para ikaw lang ang makinabang, gusto ka nagkakamali. Troy, stop! Ano nga, hindi, para magkaintindihan lang tayo. Magkalinawan. Alam mo ba itong si Adam, ha? Na masyado niyong tinitingala. Walang-wala na bago ako sumuso sa kanya pagdating ko nga dito, ultimo mga pumbilya, pundido lahat We understand, Troy. Pero hindi mo na kailangan pamukha sa amin ng mga ginagawa mo. Kasi akala namin kaya ka tumutulong dahil kaibigan ka. Hindi pala. Sabihin tayo, Abby. Hayaan mo na dito si Troy. Ano? Uwi ka na. Ano ka ba naman, Adam? Konting multo lang. Magkukwit ka na. Sige. Huwag kang mag-alala. Papadala ko na lang sa'yo yung parte mo. Pero tandaan mo, ako na ang manager dito at uunahan pa kitang maging negosyante. Abby? 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 Saan ka na ba? Girl, let's go! Gigimik pa tayo, no? Girl, gigimik pa tayo! Good afternoon po, ma'am. Hi, ang prinsesa where? Si Ma'am Abby po. Aba, syempre, no? Alangan naman ikaw. Biro lang. Maaga po sinundo ni Sir Adam at saka po ng kaon niyo. Si Troy? Opo, ma'am. O sige, thanks ha. Aalis na rin ako. Itaas ang banyo! Itaas ang itlog! Itaas! Kita nila? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mahirap ba kumita ng pera? Sino bang pumunta sa'yo, Papa? Ito sino pa?
Yung nagbayad sa atin. Hindi mo ba kilala yun? Yun yung anak ng engineer doon sa opisina. Kaya naman pala magagancho eh. Mana sa ama. Teka muna. Parang medyo nanunuyo na muna ko. Asan ba yung highway dito? Makainom na tayo. Parang mali ata ang nilikuan natin eh. Oo nga eh, galing na tayo rito kanina eh. Kali 13 oh. Kami ba ang tinataboy nyo sa lumang bahay kanina? Ang kailangan namin ay tulong, hindi paglapastangan sa aming mga kaluluwa! Gaano ba kahaba yung kalsadang to? Hindi mahaba ang Kalye 13. Talagang di lang tayo makaalis. Paikot-ikot lang tayo. Ano hindi mo memoryado yung daan? Eh wala namang daan eh. Wala namang tamang daan. Ay, paano tayo makakaalis? Adam! Tulungan na kami. Tulungan niyo sa tatay ko. Huwag niyo kaming iwan. Lumayo kayo sa amin. Huwag niyo kami sasaktan. Hindi namin kayo guguluhin. Tulungan niyo kami. Maawa kayo sa tatay ko. Tulungan niyo kami. Ayaw na namin maging mga turista. Pagod na ho kami. Ano ba yung gagawin natin? Ano ba yung Ano? Tulungan niyo kami. Ano sa tayo? Hindi ko alam pero sabi mo kutob ako kailangan natin palipas sa magdamag dito. Ha? Bakit? Tatandaan mo ba yung sinabi ni Mando? Hindi siya nagpapaabot ng dilim dito. Kaya ngayon inabutan tayo ng dilim dito. Hintay tayo ng liwanag. Hindi naman ilaw ng sasakyan eh. Kailangan natin yung ilaw ng araw. Nakakahiya naman. Ikaw pa nagbayad ng piyasa ko. Manong, pasensyahan niyo na ako kung hindi ako nakinig sa inyo. Kabayaran ko siguro yon sa hindi ko pakikinig. Manong? Sa 5 taong kong pagbabantay sa bahay na yon, iba-iba silang nagpapakita sa akin. Marami silang mga daing. Ang iba, nagkakagulo. Pero, hindi ko sila pinakikialaman. Ibig niyo sabihin, nakikita niyo rin yung babae? Yung mag-ina? Ano bang kailangan nila? Hindi bang sabi ko sa'yo, hindi ako nakikinig? Pero paminsan-minsan, inoobserbahan ko rin sila. Kapag ako nagkakalakas ng loob. Ang kaluluwang nakita mo ay isa lamang sa maraming kaluluwa sa Kalye 13. Ang tingin ko doon sa lalaki, isa siyang bilanggo o kriminal. Kasi nakakadena. Bakit po sila nakikita sa liwanag? Dahil siguro naghahanap sila ng liwanag. Hanggang ngayon ay nasa kadiliman sila. Hindi pa nakakakita ng liwanag. Kinakatakutan mo ba sila? Hindi ako sigurado.
Nakita mo na ba ang kaluluwa ng Friday? Hindi ho, pero ang narinig ko sa kanila, sabi ho ng babae, ayaw na daw ho nila maging pulista. Ang mga pulista ay mga alipin ng mga Kastila. Alipin? Mga aliping Pilipino. Gumagawa sila ng mga simbahan, ng kalye at iba pa, ng sapilitan. At ang kalye 13 ay isa lamang sa itinayo sa pawis at dugo ng mga pulista. At kaya hindi pa sila umalis, hindi pa tapos ang pinatatayo nila. Hindi pa sila pinalalaya ng kaluluwa ng matandang Friday. At dahil sa kaluluwa lamang sila, nangangailangan sila ng katawan para matapos nila ang gusaling itinatayo nila. Kung ganun, delikado si Troy. Abi, hatid ko muna si Manong Ben, tapos tumawag ka ng pare. Adam, si Roxy nawawala. Eh oo, kahapon pa wala na sa kanila. Baka sumunod sa Kalye 13. Adam, we need to find her. The priest? Eh, Adam, kasi pagkatapos ng nangyari kay Father Reyes, hindi ko alam kung... Okay. I'll try my best. Okay, sige. I'll call you when it's ready. Bye. Flora? Flora! Ma'am! Yes, ma'am! Pwede mo ba akong samahan sa simbahan? Hindi na po pwede, ma'am. Bakit hindi pwede? Eh, wala pa pong pumapalit kay Father eh. Wala pang parish priest? Wala po, ma'am. Pero may remembrance po ako sa dating pare. Remembrance? Opo. Nung mahal na araw po, nagpa-blessing po ako ng alaga kong ninyo. Tapos, nakakuha po ako ng holy water. Holy water? Nasaan? Akin na. Remembrance po yung sa akin eh. Laura. Kung meron pong masakit na lang sa inyo, pupunasan ko na lang ho. Laura, ganito ha. Bibigyan kita ng bonus at saka 2 araw na day off. Ay, ma'am, sandali po. Kukunin ko po yung holy water. Pwede ko po ba kayong tanggihan? Sandali po, ma'am, ha? Adam? Adam? Guys! Nandiyan ba kayo? Abby? Tao po! Abby! Adam? Kayo talaga, sinusoli niyo yung lakad eh. Hindi niyo ako sinasama eh. Guys! Ako hindi mo hinahanap, ha? Troy, bitawan mo ako! Troy, bitawan mo ako! Ano bang nangyayari sa'yo? Saka lang, mabilis mo. Ayan, Roxy. Naalala mo pa ba? Nung may halaga pa ako sa'yo, naalala mo pa bang yung mga pangarap ko? Troy, nasan ka? Lumabas ka, natatakot ako. May tao sa taas eh. Diyan tayo nagkakaproblema, Roxy. Hindi ka nakikinig sa akin. Nakikinig naman ako sa'yo eh. Troy, lumabas ka na. Ano ang mga pangarap ko kung talagang nakikinig ka? Hindi ko matandaan eh.
ka ng engineering, pero sinabi mo namang hindi mo naman to gusto. Magaling kang maglaro. Pero mahina naman yung baga mo, kaya hindi mo na rin tinuloy. Tapos ayaw mo rin maging doktor kagaya ng mami mo. Pero hindi ko matandaan eh. Hindi ko talaga matandaan. Tama ka dyan, Roxy. Talagang hindi mo matatandaan. Kasi wala naman akong sinabi sa'yo eh. Ano yung bakit? Hindi, bakit? Kasi hindi ako marunong mangarap. Kasi lagi ako natatakot mabigo. Kahit magtapang-tapangan ako sa sarili ko, lagi pa rin akong takot. Troy, lumabas ka na dyan, oh, please. Mag-usap tayo. Sorry na sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Troy, please. Pero tama naman yung mga sinabi mo eh. Totoo naman lahat yun eh. Ayaw mo na sa akin. Ayaw na rin sa akin ni Abby. Lahat ng tao ayaw sa akin. Yan ang kinakatakutan ko. Noon. Pero hindi na ngayon. Kasi may magpapalakas na sa akin. Troy, hindi kita maintindihan. Ano ba yung sinasabi mo? Ang sinasabi ko, hindi na ako natatakot. Wala nang aayaw sa akin. Troy, you're crazy! Magagawa ko na ang kahit ano. Makukuha ko na ang kahit sino. Ako. Ako na ang katatakutan. Troy, what's happening to you? Nakita mo ba lahat yan? Lahat yan. Takot sa akin. Pero ikaw, hindi mo naman kailangan matakot eh. Kasi hindi ko pa rin nakakalimutan ng mga pinagdaanan natin. Kaibigan pa rin kita. Kaya ngayon, sasabi mo bang ayaw ka sa akin? Teka, doon pa yung Kali 13 ha. Ba't ka bumaba? Hindi ko na ipapasok to. Tapos ikaw maiwan ka na lang dito, ha? Wait. What are you talking about? After 2 hours, pag hindi pa ako bumabalik, umuwi ka na. No, sasama ako sa'yo. Sabi naman, wala akong panahon para makipagtalo sa'yo ngayon. Adam naman, pag parati kita hinahayaan, muntik-muntik ka na tayo parati maghiwalay. Ayoko na, hindi ko kaya. I can't take that risk again. I love you too much, Adam, para hayaan kung ikaw lang mag-isa ang humarap sa panganib. Hindi ko kaya. Emotional ka naman ngayon. Hindi naman dapat ngayon ginagamit yan eh. Alam mo yun ang diferensya sa'yo eh. Akala mo lahat kaya ng utak mo. Hindi mo ba naintindihan? Delikado nga eh. Kaya gusto ko sumama. Gusto ko kahit na anong mangyari sa'yo, magkasama tayo. Ipipilit mo to, no, Abby? Nasa akin ng holy water. Kung gusto mo magamit to, isasama mo ko. Alam mo ba, kulang pa yung mga nakita mo sa labas eh. Pagka maging kompleto na ang bilang ng mga kaluluwang yan, sasangid sila sa mga katawang lupa para sundin lahat ng iutos ko at ang iutos ng mga praile. Parang kakaroon ako ng sarili kong private army na hindi namamatay. Kasi dati na naman silang patay. Saan ka pupunta, ha? Diyan. Ano? Kala kong pwede kitang pagkatiwalaan. Pero hindi rin pala. Ano sinasayang pagkakaibigan natin, ha? Troy, huwag mo akong idamay sa kahibangan mo. Kung gusto mo magpagamit sa mga muntong yon, mag-isa ka na lang! At ikaw, tinitraderin mo ako? Ba't mo ba binabali wala pagkakaibigan natin? Diyan ka nagkamali. Hindi siya isang kaibigan. Isa siyang alipin. At alam mo ba, iho, kung ano ang ginagawa sa isang alipin na sumusuway? Troy, umuwi na tayo, Troy, please! Alam mo, Roxy, ikaw na lang ang kaibigan ko.
Si Abby ang mahal ko, pero ikaw na lang ang kaibigan ko! Huwag tinigo. Roxy? Hayop ka! Demonyo ka! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Hindi ko ginusto pero pinilit niya ako. Ngayon kayo naman ang susunod. Alam mo, Troy, awang-awa ako sa'yo. Sobra-sobrang pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya kahit nakampo ng kadiri mo, nakuha mo makipagkasundo. Kaya kahit kami mga kaibigan mo, nakuha mo yung sakripisyo. Wala akong kaibigan. Hindi ko kayo kailangan. Wala, dahil walang ibang mahalaga sa'yo kundi sarili mo, di ba? Hindi, hanggang dito ba naman? Alam, gusto mo akong talunin, ha? Ha? Hindi na pwede. Ha? Ano to? Ano? Abi! Adam! Troy! Balik mo din si Abi! Troy! Sabihin mo nga sa akin, ano yung meron niya Adam na yung wala ako, ha? Hindi sira ka yata ng bait mo. Hindi na importante yan! Lahat kaya kong higitan kahit si Adam! Itawan mo ako! Ano ka? Dapat matagal na akong nakialam. Manong! Si Roxy kailangan madala sa ospital.
Abby, sumama ka muna kay Manong. Kailangan pang puntahan yung buntod ng Praile. Adam, umalis na tayo, please. Abby, ako naman ang sundin mo ngayon. Sumama ka na kay Manong Ben. Bago mapahamak ka pa. Manong Ben. Hindi ka dapat nakialam. Lumayo ka sa akin, Inay! Ha! Tahirit ng pusali! Doon kayo pumunta. Masuwail na alipin ka. Sinabi ko sa iyong patay mong babae. At hindi ka nakinig. Kapag ka, Abby. Hindi tayo yung buhay ng kung ano. Kailangan na mahanap natin yung puntod ng Father Emilio Hernandez. Yung Praile na nagpahirap sa maraming tao nung panahon ng Kastila. Kailangan lang mabuhusan natin ng holy water. Nakakasipos na tayo. Father, ano? Emilio Hernandez. Adam, may mga punto dito. Francisco Laban. Dito. Adam, meron pa dito. Ito na yata. Emilio Hernandez. Ito. Ano nga? Hindi mo alam ang pinapakialaman mo. Marami pang kailangan tapusin ng mga alipin para sa kalangitan, kaya huwag kang makikialam! Ah! Ah! Oh! Adam! Adam! Hindi na itatago yung simbahang bato ang maitim na puso. Wala sa bato o sa marmol at ang iyang hinahanap ng langit. Hindi nasa puso. At yan ang nakalimutan mo.
Siguro nga, may nakalimutan ng grupo sa dami ng mga naging prioridad at pangarap namin. Ako, gusto ko makapagpatayo kami ng sarili namin bahay ni Shirley. Yung may swimming pool. Ang maging mabuting tao, ang maging patas at matutong magmalasakit sa kapakanan ng iba. Pinaplano pala yan. Dapat. Ako, gusto ko namang si Mexi. Sawa na ako sa pagiging genius. Matagal ng aral yan. Panahon pa ng ating mga magulang, ng ating mga ninyo. I have everything I want, except perhaps a boyfriend. Gusto ko naman may sumulyoso sa akin kahit minsan lang. Pero hanggang ngayon yata, hindi pa tayo natututo. Madaling nakakalimutan na aral ng nakaraan. Nawawalan tuloy ng direksyon sa kinabukasan. Just to travel around the world twice before I die. Okay na sa akin yun. Of course, uunahin namin ni Adam ang Paris. The most romantic place on earth, diba? Huwag naman sana. Sana, tulad ng barkada, matuto na tayo. Ang importante, maplano ang future. Kailangan maging stable. Be the best that I could be. Yun ang goal ko. Plano? Ewan. Hindi ko pa nag-iisipan yan. Bahala na. Kahit ano mangyari.